At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay tignan nga natin itong mga nakita at napansin ng One Piece community natin dyan kay chapter 1111 at kasama na nga dyan itong sinasabi na posible baka nagkaroon ng betrayal dati. Pero ayan ay bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo muna magsisimula sa muling pagkabuhay o pagkagising ng ancient robot na nga na to. Dahil sa bandang dulo ay sinabi niya nga na I'm sorry Joy Boy. Pero yung ganitong eksena ay nakita na nga natin yan. At nangyari na yan nung dito naman sa time ni Zunisha sa may Wano Arc. So kung matatandaan ninyo ay di ba nga itong si Zunisha ganun din. Nagsasorry din siya doon kay Joy Boy. So nung na-awakened ayan si Luffy ay ayan din yung mga salitang binanggit niya. So kaya ang tanong ay bakit nagsusorry itong dalawa dito kay Joy Boy? So ano yung nangyari dati? So kaya ngayon ay marami nang usap-usapan na hindi kaya nagkaroon ng betrayal sa pagitan nga neto ni Joy Boy at saka nga ng dalawang higante na nga na to. So may ilan na nagsasabi na siguro nga kaya natalo itong si Joy Boy o si Nika dati dahil sa ginawa ng betrayal ng dalawa na to. Habang sa kabilang banda ay yung iba sinasabi naman na hindi ganon, na itong ancient robot at saka nga itong si Zunisha ay oo, naging kakampi nga yan at nakasama nung dating Joy Boy sa pakikipaglaban. Pero ang nangyari ay nag-failed itong dalawa na to. So ibig sabihin natalo itong ancient robot at saka nga itong si Zunisha sa nangyaring dating laban. At ang nangyari, itong si Joy Boy na lang yung natirang nakikipaglaban dun nga sa kung sino man yung kalaban nila. At dahil doon ay dito na nga natalo itong si Joy Boy. At ang pinagsospetsahan nga na kalaban dati nila ay ito pa rin yung world government kasama na etong 5 elders. So kaya nga ngayon ang sinasabi na kaya pinaparusahan etong si Zunisha at saka etong ancient robot ay dahil nga sa nangyari dati yung sa ginawa nila. So yung sa parusa ni Zunisha ay ayan nga yung tuloy-tuloy siya maglalakad habang etong ancient robot naman ay eto yung sa slumber niya. So yung sa pagdating dito ay sa tingin ko possible nga pwedeng nangyari yan na yung dating Joy Boy kasama niya etong si ancient robot saka etong si Zunisha ay kinalaban nila dati etong world government. At ang nangyari dito etong dalawa si ancient robot saka etong si Zunisha hindi nila nagampanan nga yung kanilang role sa pakikipaglaban at ayun pa natalo sila. So kaya nangyari na iwan nila dyan etong si Joy Boy. So yun nga si Joy Boy na lang mag-isa yung nakikipaglaban dyan. So ikaw ba naman ay maiwan mo mag-isa etong si Joy Boy sa kalagitnaan ng laban? Ay sa tingin ko talagang valid reason yan para ihingi ng sorry. Pero yung sa iba ay yung sinasabi naman yung simple lang kasi late nga nagising etong si ancient robot at saka etong si Zunisha ganun din late din siya dumating nakikipaglaban na etong sila Luffy saka sila nagsisidatingan so kaya nangihingi ng sorry etong dalawa. So dito medyo cute lang etong rason na to pero possible naman yan kasi nga dito parehas naman yung sa sitwasyon na eto nga nakikipaglaban na etong grupo ng Straw Hat Pirates natin pero late dumating eto pareha si ancient robot at saka nga etong si Zunisha. Pero yan ay so far eto yung tatlong rason na nakikita kung bakit nagsasorry etong ancient robot at saka si Zunisha. So yung una ay sa betrayal. So yung sa betrayal medyo hindi muna ako mag-i-incline nga doon. At yung sa pangalawa ay dahil nga sa natalo o naiwang mag-isa ng dalawang higante na nga to etong si Joy Boy dati. At yung sa pangalawa ay sa pangatlo pala ay dahil sa late etong dalawa dumating. At so ayan na kayo na nga bahala pumili dyan sa tatlong rason kung bakit nagsasorry etong dalawa dyan kay Joy Boy. But then ay after nga nito ay talo naman tayo dito sa side ni Zoro. At so dito naman ay di ba nga natalo na ni Zoro etong si Rob Lucci dyan. Pero nagre-refuse bumagsak etong si Rob Lucci. So kaya nga good thing nga raw o maganda yung ginawa ni Pops Jinbei dito na pinalipad niya etong si Rob Lucci dyan at tinuldukan na yung laban ng dalawa. Kasi nga
kung matatandaan niyo, 'di ba? Etong si Pops Jinbei, sinabi niya diyan kay Zoro, natapos na yung laban, umalis na sila kaagad diyan. Pero etong si Zoro, sabi niya nga na nakatayo pa rin etong si Rob Lucci. So parang sinasabi lang dito ni Zoro na hindi pa tapos yung laban nila at dapat niyang tapusin yung laban nila diyan. So kumbaga ay maswerte nga raw etong si Rob Lucci kasi umeksena o pumasok sa eksena etong si Pops Jinbei. Kasi kung hindi pumasok nga sa eksena etong si Pops Jinbei ay baka nga raw tinapos na talaga ni Zoro etong si Rob Lucci dyan. So yung sinasabi ng iba, baka patayin ganyan ni Zoro si Rob Lucci. Pero sa tingin ko ay parang hindi naman gagawin ni Zoro yung papatayin niya etong si Rob Lucci. Parang ano lang siguro, talagang tutuldukan niya o tatapusin niya yung laban nila dyan na talagang hindi na makakatayo etong si Rob Lucci. So hindi naman grabe naman yung sa papatayin. Pero yun nga, ang maganda nga dito kasi nga etong binigay ni Zoro na scar dyan kay Rob Lucci, sigurado magmamarka na yan for lifetime. At so ayan yung para dito sa side ni Zoro at sa hanga ni Pops Jinbei natin. At after nyan ay punta naman tayo dito yung sa way na pakikipaglaban nito ni Zoro at sa hanga nito ni Luffy. So dito ay marami nakakapansin naman na si Oda ay talagang intentional niya na ipinapakita sa atin yung pagiging extreme nga raw na opposite nung way ng pakikipaglaban na itong dalawa. So makikita na etong si Luffy, Sun God, ay talagang nilalaro niya lang yung mga kalaban niya dyan. Habang dito naman sa kabilang banda, etong si Zoro, yung Hellking nga natin, ay brutal niyang tinatalo yung mga kalaban niya dyan. So isang malaro at saka isang seryoso. So far, ay ayan pa lang naman yung napapansin dito sa dalawa na to. But then ay pagkatapos nga niyan, ay talo naman tayo dito sa side na ng mga Gorosei. At eto so far, yung mga napapansin nga dito sa 5 elders natin, ay yung mga sakatangian nga nila. At una na nga dyan, ay eto, yung kanilang Awakened Demon Power. At ang sunod nga dyan, ay etong kanilang Insane Haki o yung sa grabe napakalakas nga ng mga haki ng mga to. At base nga yan kay Jinbei sa kay Rob Lucci. So si Jinbei nga ay di ba naalarma siya? O sabihin natin natakot talaga siya nung maramdaman niya itong haki dyan ni Saint Mars. So kumpara kay Big Mom, doon hindi siya natatakot ang lakas na di ba ng haki niya ni Big Mom. So ibig sabihin, talagang malayo yung antas ng level ng Conqueror's haki ng mga to kumpara dyan nga kala Big Mom. Pero ang sunod pang nakikita na traits neto ng mga 5 elders natin ay itong sinasabi na parang immortal itong mga to. At lastly ay yung kanilang special unique powers. So ito talaga hindi may tatanggi. Talagang napaka-unique ng powers nga ng mga 5 elders na nga na to. So hanggang ngayon di pa nga natin alam kung paano nag-work yan. Pero yung sa pagdating dito, yung sa pagiging immortal ng mga 5 elders natin ay dito sa tingin ko medyo hindi ako mag-i-incline dyan. Kasi sa tingin ko baka hindi naman immortal itong mga 5 elders na to. Kumbaga meron lang talagang kailangan gawin para nga ma-damage o ma-injured nila itong mga 5 elders na to. So kumbaga baka hindi pa ganung sapat yung lakas ng Straw Hat Pirates natin para ma-injured nila ng tuluyan itong mga 5 elders dyan. Pero kayo ay sa tingin nyo ba mga immortal talaga itong mga 5 elders natin dyan? O sadyang talagang napakalakas lang ng mga to kaya parang hindi talaga sila tinatablan ng kahit na anong atake yung iba to sa kanila dyan. But anyways ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito nga lang muna itong mga nakita at napansin na One Piece community natin dyan kay chapter 1111. At so ayan, kung meron kayong mga comments o reaction patungkol dito kay 1111 ay pa-comment naman dyan sa baba para makita rin ng ibang mga kasama natin. Pero yun nga, meron tayong 3 weeks na break para nga dito kay One Piece natin. So hintay-hintay lang ulit tayo para dyan. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.